Isipin mo ang isang kaaway na napakalaki at nakakatakot, na kahit si Moises, ang propetang pinili ng Panginoon, ay kinailangang palakasin ng Diyos upang hindi siya lamunin ng takot. Ang kaaway na ito ay may pangalan, isang trono, at isang lahi na umaabot pabalik sa pinakanakakatakot na mga higante na binanggit sa banal na kasulatan. Ang kanyang pangalan ay Og, hari ng Bashan, inapo ng mga Rephaim, isang lahing balot ng hiwaga at panggigilalas. Iilan lamang ang tunay na nakakaalam ng kwento ng pinunong ito, na kahit ang kanyang presensya ay nakakapanginig ng loob ng pinakamalalakas. Ngayon makikita mo kung bakit ang pakikipaglaban sa kanya ay higit pa sa paggamit ng sandata. Isa rin itong pagsubok sa pananampalataya. Maghanda kang tuklasin ang nakatagong kasaysayan ng huling higante sa lumang tipan. Mula sa pinakamatandang alaala ng pananampalataya, isang pangalan ang patuloy na umuugong bilang babala ng kapangyarihan at panganib na tila hindi makatao, si Og. Ang kanyang pangalan na sa Hebreo ay kaugnay ng laki at higante, ay hindi lamang isang talinghaga kundi isang tunay na larawan ng kanyang katauhan. Si Og ay malayo sa pagiging pangkaraniwang hari. Naghari siya sa mga Amoryo, isang makapangyarihang bansa sa lupain ng Kainaan na binanggit na sa kasulatan mula pa noong panahon ng mga patriarka. Ang naghiwalay sa kanya sa iba ay hindi lamang ang kapangyarihan bilang pinuno, kundi ang dugo ng Rephaim na dumadaloy sa kanyang mga ugat, ang sinaunang mga higante na nabuhay bago pa nagsimula ang mga pangako kay Abraham. Ang kanyang pag-iral mismo ay patunay ng sinasabi ng kasulatan, isang pakikibaka sa pagitan ng tao at ng mga nilalang na may pinagmulan sa pinakamaagang panahon. Ngunit ang tadhana ng higanteng ito ay hindi pagtatagumpay. Ang kanyang pagbagsak na itinala sa banal na kasaysayan ay naganap sa Edrei, isang masukal at tahimik na lugar sa ilang. Maraming iskolar ang nag-uugnay sa lungsod na ito sa kasalukuyang Dara sa Syria. Doon, hinarap ni Moises at ng hukbo ng Israel si Og at ang kanyang mga sundalo. Hindi ito pangkaraniwang labanan sapagkat ang ganitong tagpo ay kayang yumanig kahit sa pinakamatapang na puso. Higit pa sa tapang ang kailangan, ang pinakamahalaga ay ang katiyakang kasama ang Diyos. Sa oras na iyon, tinanggap ni Moises ang mga salita ng Panginoon na nagpapatibay sa pinakamahina. Huwag kang matakot. Gayunman, hindi nawala ang alaala ni Og sa kanyang kamatayan. Ang kanyang pangalan ay nanatili hindi lamang sa Biblia kundi sa literatura at imahinasyon ng maraming salinlahi. Si John Milton sa kanyang tanyag na akdang Paradise Lost ay muling binanggit si Og at iniuugnay siya sa mga Nephilim, mga higanting isinilang mula sa pagsasama ng makalangit na nilalang at mga babae ayon sa Genesis. Sa pamamagitan ng panitikan, muling sumikat ang pangalan ni Og, paalala ng kapangyarihang lumalampas sa hangganan ng tao. Ayon sa kasaysayan ng Biblia, ito'y naganap bandang 1440 BC, nang pinangungunahan ni Moises ang Israel papunta sa lupang ipinangako. Ang mga Amoryo, isang lahing nagsasalita ng Semitiko na naiimpluwensyahan ng Mesopotamia at Kanaan, ay nakapagtayo na ng malalakas na lungsod at nakasanayan na ang pakikidigma. Ngunit sa kanila, wala ni isa ang maihahambing sa kanilang hari. Si Og ang mismong larawan ng panganib, isang dambuhalang nilalang sa harap ng mga tao, isang pinunong nagdadala ng pamana ng sinaunang panahon at lakas ng di mabilang na mandirigma. Kapansin-pansin, ang kanyang pangalan ay hindi lamang nasa Biblia. Maging sa Islam, siya ay binanggit din bilang isang lalaking may taas na halos 13 talampakan. Kaya't ang kanyang alaala ay hindi nakulong sa kasulatan ng mga Hebreo, kundi lumitaw din sa Quran. Ito'y patunay na ang kanyang presensya ay hindi mabubura sa kasaysayan ng iba't ibang kultura.
Para sa mga nagdududa pa sa kanyang laki, malinaw ang ulat ng Biblia. Sa Deuteronomio 3:11, binanggit ang kanyang higanting higaan na yari sa bakal. 9 siko ang haba at 4 ang lapad nito, katumbas ng halos 14 na talampakan ng haba at 6 na talampakan ng lapad. Isang higaan na sadyang ginawa para sa dambuhalang katawan at sabay na naging sagisag ng banta na tanging ang Diyos lamang ang makapagpapabagsak. Madaling isipin kung gaano nasindak ang mga Israelita nang makita nila ang ganoong kalaban. Ito ay isang taong tila hinugot mula sa alamat, hindi kasaysayan, isang presensyang napakalaki na kahit ang pinakamalakas na mandirigma ay natakot. Isa siyang hari na ang higaan mismo ay naging paalala ng kanyang tangkad at ang kanyang pagkatalo na isinakatuparan ng kamay ng makapangyarihan ay nag-iwan ng di mabuburang marka sa kasaysayan ng Israel. Sa lahat ng mga higanteng binanggit sa banal na kasulatan, iilan lamang ang maihahambing kay Og sa kanyang laki. Hindi siya basta hari ng isang bansa, isa siyang bakas ng nakalimutang mundo, isang alaala ng kapangyarihang umiiral bago pa ang baha, noong ang mga higante ay naglalakad pa sa lupa at sumasalungat sa kalooban ng Diyos. Ang Biblia ay nagpapatunay na si Og ay kabilang sa mga Rephaim, isang pangalan na inuulit-ulit sa Deuteronomio 3 at Genesis 14, isang sinaunang lahi ng mga higante na mahirap maunawaan ng tao. Ang mga Rephaim ay hindi lamang malalaki kundi balot din ng misteryo. Para silang mga nilalang mula sa alamat, nakakatakot sa anyo at lakas, mga nakaligtas sa panahong mas nauna pa sa kaayusan ng kasalukuyang mundo. Ngunit ang kanilang pangalan ay may mas mabigat na kahulugan. Sa Hebreo, ang Rephaim ay nangangahulugang mga patay o sa ibang pagbasa ay mga ligaw na patay. Ipinapakita nito ang paniniwala na sila'y pinuksa sa baha bilang parusa sa kanilang kasamaan. Gayunman, sila ay muling lumitaw, muling namuhay at nagpatuloy kahit dapat ay naglaho na sila. Kaya sila'y itinuturing na mga patay na patuloy na naglalakad, mga sumpang labi ng isang hatol na hindi lubos natapos, mga nakaligtas mula sa panahong gustong wakasan ng Diyos, at ayon sa kasulatan, si Og ng Bashan ay isa sa huling tagapagmana ng lahing iyon, isang buhay na alaala ng mga higanteng dapat ay naglaho na sa plano ng kataas-taasan. Ang pamumuno ni Og sa mga Amoreo, mga inapo ni Canaan, ay may dalang higit pa sa politikal na kapangyarihan, may dalang sagisag. Para bang sa likod ng kanyang trono ay nakatago ang mas sinaunang puwersang tumututol sa plano ng Diyos. Maging sa panahon ni Abraham, unti-unti nang nawawala ang mga Rephaim. Nagkukubli sila sa mga lambak at bundok. Ngunit kahit sa gilid ng pagkawala, ang kanilang pangalan ay nagdulot pa rin ng takot. At ng panahon ni Moises, iilan na lamang ang natira. Sa mga nakaligtas, si Og ang pinakatanyag, isang buhay na bantayog ng panahon ng mga higante. Ang kanyang pangalan ay balot ng hiwaga, lumilitaw hindi lamang sa Biblia, kundi pati sa mga sulatin sa labas ng banal na kasulatan. Sa mga balumbon ng patay na dagat, may mga piraso na tumutukoy sa isang apokripal na akdang lubhang nakakaakit, ang aklat ni Og, hari ng mga Rephaim na higante. Bagaman hindi kumpleto at puno ng hindi katiyakan, ang tekstong ito ay nagpapahiwatig na ang kwento ni Og ay umaabot pa sa mas malalayong panahon at mas madidilim na larangan kaysa inaasahan. Pinalalalim ng mga sinaunang tradisyon ng Hudyo ang hiwagang ito. Sa ilang alamat ng mga rabbi, si Og ay inilalarawan na nakaligtas mismo sa malaking baha. Isinalaysay ni Rabbi Rashi na si Og ay nagmakaawa kay Noe para sa kaligtasan, kumapit sa arka habang bumubuhos ang bagyo. Sa awa, pinayagan siya ni Noe na manatili, hindi sa loob kundi nakakapit sa labas, at binibigyan ng pagkain sa pamamagitan ng isang butas habang nilalamon ng tubig ang lupa.
Bagaman hindi kabilang sa kanon ng Biblia, ang kwentong ito ay inuulit sa iba pang tradisyong Hudyo. Si Og, ang higante, ay sinasabing nabuhay ng libu-libong taon, tumatawid sa mga panahon at nakasaksi ng pag-angat at pagbagsak ng mga bansa. Halos immortal ang kanyang anyo, buhay pa noong panahon ni Moises. Isang mandirigmang sobrang tanda para magpatuloy, ngunit napakalakas para ipagwalang bahala. Ang larawan na lumilitaw ay hindi lamang tungkol sa laki, kundi pati sa kahulugan. Si Og ay higit pa sa isang hari. Siya ay sagisag ng paglaban sa panahon, isang buhay na paalala ng mga hatol ng Diyos, at isang banta sa pag-unfold ng kanyang plano sa lupa. Isa siyang labi ng mundong hinatulan na ng Diyos, at gayunman nagpatuloy siya. Sa alamat ng aklat ni Og na inuugnay sa mga misteryosong balumbon na natagpuan sa Qumran, lumilitaw ang isang kwento na sumasalungat sa mga batas ng kalikasan. Inilarawan si Og na nabuhay ng 3,000 taon mula sa panahon bago ang baha hanggang kay Moises. Ikinwento na nang magsimulang umapaw ang baha, umakyat si Og sa pinakamataas na bundok upang makatakas sa hatol ng Diyos. Ngunit patuloy na tumaas ang tubig, nalampasan nito ang mga tuktok. Sa tibay na lampas sa tao, lumangoy ang higante sa alon, kumakapit sa malalaking lumulutang na sedro na buhay ng maraming araw na walang pagkain, walang inumin at pinananatili ng isang puwersang tinuturing na sobrenatural. May ilang iskolar na ikinumpara ito sa hibernasyon ng hayop, na nagsasabing maaaring pumasok si Og sa isang tulog na kalagayan upang makaligtas. Mayroon ding ibang kwento sa mga lihim na tradisyong mistiko na mas kamangha-mangha pa. Sinasabi na si Og na alam ang paparating na sakuna ay nagtayo ng sarili niyang sasakyang dagat. Hindi simpleng kopya ng Arka ni Noe, kundi isang dambuhalang obra, akma sa kanyang laki at lakas. Gamit ang malalaking punong sedro ng kagubatan sa Bashan na tanyag sa tibay, nilikha umano niya ang isang barkong kayang sumilong sa kanya, sa kapwa higante at sa mga nilalang ng matabang lupain. Isang dambuhalang arka, itinayo ng kamay ng higante, lumulutang sa ibabaw ng hatol ng Diyos. Ngunit hindi rito natapos ang mga hiwaga. Mas madidilim na tradisyon ang nagdududa sa parehong kronolohiya at pinagmulan. Ayon sa ilang sinaunang sulatin ng Hudyo at mistikong pagbasa, si Og ay hindi nabuhay bago ang baha, kundi lumitaw pagkatapos ipinanganak mula sa ipinagbabawal na pagsasama ng isang nahulog na bantay mula sa langit at isang mortal na babae. May iba ring paniniwala na nagsasabing nagmula siya sa ugnayan ng isang demonyo at isang paganong saserdotisa na nagluwal ng isang nilalang na makapangyarihan at isinumpa. Ang teoryang ito ay kaayon ng Henesis 6 na nagsasabing may mga Nephilim bago at pagkatapos ng baha. Isang palatandaan na ang dugo ng higante ay nagpatuloy. Sa ganitong mga kwento, si Og ay hindi basta nakaligtas. Siya ang pagbabalik, isang panibagong lahi ng mga higante, tuwirang tagapagmana ng mga espiritong suwail na minsang sumubok baluktutin ang nilikha. Ang kanyang pag-iral mismo ay isang pagsuway sa kaayusan ng Diyos. At dahil dito pinayagan lamang siyang mabuhay hanggang sa itinakdang oras na makaharap ang bayang pinili ng Panginoon. Ang kanyang pamumuno ay nasa Bashan, isang lupaing sagana at maganda, puno ng matabang bukirin at makapal na kagubatan na tila natatakpan ng anino ng kanilang hari. Umunlad ang Bashan, tanyag sa mga kawan, sa mga hayop, at sa saganang likas na yaman, lalo na ang mga sedro nito na mahalaga sa marangal na gawain at sa mga ritual na panrelihiyon. Ang unang pagbanggit kay Og o sa kanyang mga kapwa ay makikita sa Genesis 14:5 nang si Haring Chedorlaomer ng Elam kasama ang iba pang mga pinuno ay nakipagdigma laban sa mga Rephaim sa Ashtaroth Karnaim na maaaring tirahan ni Og. Madalas na hindi napapansin ang bahaging ito, ngunit dito
mababanaag ang edad at lakas ng mga higante. Ang Ashtaroth Karnaim, na tinatawag ding Ashtaroth Serum o simpleng Karnaim, ay binanggit sa Lumang Tipan bilang isang mahalagang lungsod sa sangandaan ng Israel, Palestina, Jordan at Syria. Ito ay naging sentro ng kapangyarihan at sa ilalim ng pamumuno ni Og, naging kuta na lumalaban sa kalooban ng Diyos. Doon, sa lupain ng isang higante, naganap ang kasaysayan, sapagkat bagaman ang Bashan ay masagana at marilag, ang kanyang pamumuno ay sumisimbolo ng lahat ng hinatulan noong sinaunang panahon at dahil dito naging tagpuan ng isa sa pinakamalaking labanan sa pagitan ng langit at laman. Nang ang Israel, pinamumunuan ni Moises, ay papalapit na sa lupang pangako, hinarap nila ang matinding pagsubok. Ang Bashan, ang mayamang kaharian na pinamumunuan ni Og, ang huling nabuhay sa lahi ng mga Rephaim. Doon, sa malalawak na lambak at matabang bukirin ng kanyang kaharian, nagkaroon ng mahalagang pagliko ang kwento. Tumanggi ang hari ng Bashan na sumuko. Sa halip nagtipon siya para sa digmaan, determinadong pigilan ang mga pangako ng Diyos kay Abraham, Isaac at Jacob. Ngunit nagsalita ang Panginoon kay Moises, "Huwag kang matakot sa kanya, sapagkat ibinigay ko na siya ang kanyang bayan at ang kanyang lupa sa iyong kamay." Bilang 21, 34. Mabagsik ngunit maiksi ang labanan. Ayon sa Bilang 21, talata 34 hanggang 35 at sa Deuteronomyo 3, talata 1 hanggang 7, si Og at ang kanyang mga hukbo ay natalo kasama ng kanilang mga pinatibay na bayan. Nawala ang huling Rephaim at kasama niya nagwakas ang isang panahon. Ang Ashtaroth Karnaim na minsang sagisag ng lakas ng Bashan ay napasa kamay ng Israel. Bagaman binanggit lamang ito sa listahan ng mga lupang nasakop, ang lungsod ay may mahalagang kahalagahan. Ang pagbagsak nito ay nagbukas ng daan para sa ganap na pamamahala sa Bashan at nagpagtibay sa kapangyarihan ng Israel sa silangan ng Ilog Jordan. Malawak at masagana ang Bashan, umabot ang lupain mula sa timog ng Gilead hanggang sa nagyayelong tuktok ng bundok Hermon, at mula sa Jordan, sa kanluran hanggang sa hangganan ng Salka sa silangan. Mayaman ang lupa, malalawak ang pastulan, at makakapal ang mga gubat na puno ng roble at sedro. Pagkatapos ng tagumpay, itinalaga ng Diyos ang teritoryong ito sa kalahating lipi ni Manases, ayon sa Josue 13:29 hanggang 31. Ang tipan ay naging totoo, isang banal na pangako na naging lupa para sa bayang minsang naglalakbay sa ilang. Sa mga lungsod ng Bashan, namukod tangi ang Golan. Itinalaga ito bilang isa sa mga lungsod ng kanlungan, mga sityo kung saan maaaring tumakas ang nakapatay ng hindi sinasadya, isang tanda ng awa at katarungan, gaya ng nakatala sa Josue 21:27. Ang Argob, isa pang sentro sa rehiyon, ay naging mahalagang distrito ng pamahalaan ni Solomon ayon sa isang Hari 4:13. Kaya't ang Bashan ay nagbago mula sa lupaing pinamunuan ng mga higante tungo sa lupaing pinamamahalaan ng batas at kaayusan sa ilalim ng pangangalaga ng Diyos. Isa pang matabang bahagi, tinawag na Arab, ay naging pastulan at pinagmulan ng yaman, at ito rin ay napunta sa mga Israelita. Pagkatapos ng pagkatalo ni Og, isinama ang Arab sa mana ni Manases at Gad, na nagkumpleto sa paghahati ng lupang pangako na inayos ni Moises at kalaunay kinumpirma sa kasaysayan ng Israel. Ngunit ang Bashan ay hindi na natiling walang gulo. Sa paghahari ni Hazael, ang malupit na hari ng Syria, ilang lungsod ng Bashan ay pansamantalang nasakop. Ayon sa ikalawang hari, 12, 32 hanggang 33, ngunit panandalian lamang ang tagumpay na iyon.
Muling nabawi ni Jehoash ayon sa propesya ni Eliseo ang mga bayan at muling naibalik ang kapangyarihan ng Israel, kabilang sa 2 Hari 13:25. Natupad ang propesya at minsan pa ipinakita ng Diyos ang kanyang katapatan sa kanyang bayan. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nawala ang Bashan sa pangunahing tala ng kasaysayan, ngunit nanatili ang kanyang pamana. Madalas alalahanin ng mga propeta at mga awit ng Israel ang kasaganaan nito. Ang malalawak na bukirin, perpekto para sa mga baka ay nabanggit sa Ezekiel 39:18 at awit 22:12. Ang malalaking punong roble ay binanggit sa Isaias 2 at 13 sa Ezekiel 27:6, habang ang kagandahan at kasaganaan nito ay inilarawan sa Amos 4 sa isa sa Jeremias 50:19. Kahit nakalimutan ng tao, nanatili ang Bashan sa alaala ng Diyos at ng kanyang mga sugo. Pagkatapos ng pagkatapon, ang lupa sa silangan ng Jordan ay tinawag na Gilead, isang pangalan na kinabibilangan ng dating Bashan. Kalaunan, hinati ang Bashan sa 4 na pangunahing distrito. Ang Golan, sa kaburulang hanggang ngayon, ay may parehong pangalan. Ang Horon na binanggit sa Ezekiel 47, 16 bilang bayan o hangganan. Ang Argob, dating sentro ng kapangyarihan, at ang Batania, ang pangalang ginamit sa kalaunang kasaysayan ng mga Griyego at Romano. Sa ganitong paraan, lubos na nagbago ang lupaing pinamunuan ng huling higante. Ang dating lumalaban sa plano ng Diyos ay naging bahagi ng kwento ng Israel. Ang Bashan na minsang pinamunuan ni Og ay naging pastulan, naging ligtas na lungsod, naging tahanan ng mga propeta at naging lugar kung saan natupad ang mga pangako. Ayon sa ilang tradisyon, hindi si Moises ang pumatay kay Og, kundi si Josue ang matapang na mandirigmang kalaunay nanguna sa Israel. Ayon sa mga salaysay, hawak ang sibat. Hinarap ni Josue ang higante ng Bashan at pinatay siya, tinuldukan ang isang lahing lumaban sa layunin ng Diyos. Ngunit sino man ang nagbigay ng huling hampas, malinaw ang katotohanan. Si Og ay isa lamang sa mga higanteng hinarap ng Israel sa kanilang pagpasok sa lupang pangako. Ang Kanaan ay tunay na lupaing sagana sa pagpapala, ngunit puno rin ng panganib. Pinaninirahan ito ng malalakas na bansa, may mga kuta at mga nilalang na tila hinugot mula sa mga bangungot ng nakaraan, at sa kanilang lahat, si Og ang namukod tangi. Halos 15 talampakan ang taas at mahigit 6 ang lapad. Nakakatakot ang kanyang presensya, isang taong may laman at dugo, ngunit may laki na halos hindi totoo. Ang humarap kay Og ay para bang tumayo sa harap ng isang buhay na bundok, isang nilalang na ang ugat ay umaabot sa tiwaling simula ng mundo. Ang kanyang katawan ay parang baluti, ang kanyang mga braso ay tulad ng puno ng roble. Ang kanyang tinig ay umuugong sa mga lambak ng Bashan. Isang halimaw, ganito siya lumitaw. Hindi lamang isang hari, kundi isang buhay na tanda ng panahong winasak ng Diyos sa pamamagitan ng baha, ngunit nagpatuloy pa rin. Gayunman, bumagsak si Og. Sapagkat gaano man kalakas ang higante, walang kaaway ang makakatayo laban sa kalooban ng kataas-taasan. Walang hadlang na mananatili kapag ibinigay ng Diyos ang tagumpay sa kanyang bayan. Si Og ang huli sa mga Rephaim. Sa kanyang kamatayan, hindi lamang isang labanan ang natapos, isang buong panahon ang nagtapos. Ang panahon ng dilim ay napalitan ng liwanag ng pangako. Umaasa akong nagustuhan mo ang isa pang kabanata sa ating serye tungkol sa mga higante ng salita. Maraming salamat sa iyong pagtutok hanggang ngayon. Naway lagi kang mamahinga sa ilalim ng pangangalaga ng Diyos. Hanggang sa muli.